Alam nyo, napakagaling ng gumawa nitong Quadcom. Pinagsama-sama ang lahat ng walang alam sa batas bago pinag-imbestiga. Napakalaki ng achievement doon. Ito mo ha, akala ko si Dan Fernandez lang ang walang nalalaman sa konstitusyon. Eto pa, gustong imbestigahan, gustong ipaimbestiga ni Congressman Barbers kung bakit daw nakatakas. Nakatakas daw ha, si Attorney Harry Roque. Ang aking tanong, tumakas saan? May krimen ba? Wala. Oh, ano takas ang pinagsasasabi nitong si Barbers? Ha? Kasi daw, merong lookout bulletin. Alam nyo, eto ha, ako nga ang gagawa na nito at walang gumagawa. Yung IBP, walang silbi. Inaapi ng mga abogado, walang silbi. Yung Integrated Bar of the Philippines, party lang ng party. Influence peddling lang yung ibang mga miyembro doon. Ha? Alam nyo, yung iba, kaya gustong mamuno ng IBP for one reason only. Tumutulong sila sa pagpili ng magiging mga huwes at pahistrado. Oo, kasama ang representative ng IBP. Doon sila nakaka-exert ng influence sa judiciary. Yun ang mabigat eh. Hindi na nila tinitingnan yung kapakanan ng mga abogado. Katulad ditong pinagsasabi ni Barbers, anong takas? Alam nyo ako, hindi ko kaibigan si Harry. Lagi nga kami magkalaban yan eh. Pero kung mali ay mali. Whether or not ito ay ginagawa sa kaibigan, sa kakampi o sa kalaban. Unang-una po, yung sinasabi nalang lookout bulletin. Kalokohan ho yan, unconstitutional yan. At kung walang gagawa, ako nang gagawa next year. Ha? Dapat IBP gumagawa niyang mga unconstitutional eh. One of the reasons eh. Ha? Kaya may IBP, puro abogado yan. Wala nakakakita ba niyan sa leadership ng IBP? Opo. Yang lookout bulletin ay unconstitutional. Bakit? Sinabi na dun sa landmark case ng Arroyo versus Secretary of Justice, Genuino versus Secretary of Justice, ha? Mga companion cases yan, ha? Na hindi pwedeng mag-issue ng hold departure order ang Secretary of Justice. Because kung ikaw ay walang kaso, korte lamang ang pwedeng mag-issue ng hold departure order na hindi ka palabasin. Okay. In lieu of the hold departure order, naglabas sila ng memorandum ang DOJ. Yung lookout bulletin, kung ikaw ay aalis at ikaw ay nasa lookout bulletin, hindi ka agad paaalisin. Opo. Tatawagan muna yung nag-request ng lookout bulletin kung papayag o hindi na ikaw ay aalis. Yan ay unconstitutional. Hindi pwedeng pigilin ng executive o kahit na sinong Poncio Pilato sa executive na ikaw ay umalis kapag gusto mo kung ikaw ay walang kaso at wala kang hold departure order mula sa korte. Ngayon, sasabihin nila, hindi naman namin pinipigilan, hino-hold lang namin. Tinatanong lang namin kung pwedeng paalisin o hindi. Paano kung na-delay? Alam nyo, nakalagay doon sa lookout bulletin, kukontakin ninyo yung person na nag-request ng lookout bulletin, tatanong nyo, pwede ba namin paalisin ito? O, ito naabala na yung tao. Hindi pa naman. Kung umalis yung eroplano noon, hindi pa naman napaka-inefficient pa naman ang kasalukuyang gobyerno sa komunikasyon, napakabagal. Correct. Oo, mabayag. Ilocano, di ba? Mabayag. Mabagal, di ba? Ilocano yung presidente. Mabayag. Yung presidente, Ayan. Di ba? Tama, Vic. Mabayag, di ba? Oo. Mukhang mabayag. Oo. Mabagal. Tigalman. Ha? Mabayag tigalman? Ano yun? Ewan ko, narinig ko lang yun. Ha? Ano bang ibig sabihin nun, Vic? Ito yung Ilocano eh. Ang tagal mo kahapon. Tagal mo kahapon. Ang tagal mo kahapon, oo. Wala, ang alam ko lang sa Ilocano napuskelti ormot. Alam mo, bastos! Ano yun? Wag na. Huwag naman na sabihin. Yun lang ang alam ko ron eh. Sa kayong mga mura. Anyway, yan ay in effect, hold departure kasi na-hold mo eh. Wala namang court order. Yan, wala pong hold departure order si Harry Roque. Walang kaso.
Oh. Lookout bulletin, wala yan. Unconstitutional yan. Kung nakaalis man si Harry Roque in spite of the lookout bulletin, walang kaso yan. Anong problema nyo dyan? Hindi po tumakas yan kasi walang kaso eh. Anong tinakasan niya? Ang tinatakasan po ni Harry Roque ay yung katarantaduhang ginagawa sa kanya at sa iba pang mga tao nitong Quadcom. Okay. Bago, ang gagawin ito niya naman ng kalokohan itong pamahalang ito wini-weaponize nila yung GOJ para sa mga kalaban nila. Sinasabi dito ni Barbers, iniimbestigahan daw kasi si Roque for qualified human trafficking. May kaso ba? Alam nyo, sinabi na ng Korte Suprema through Justice Fernando na accusation is not synonymous with guilt. Kung iniimbestigahan? Di ba may kapatid din siya, iniimbestigahan? Opo. Dahil sangkot sa droga? Ibig sabihin ba, guilty na? Hindi, siyempre. Anong problema nyo? Hindi po pagtakas yan. Bago sasabihin nyo, klarong-klaro naman, sinamahan ni Roque, si Cassandra Leong, para magbayad ng utang sa PAGCOR. Anong problema kung gusto magbayad ng utang? Anong gusto nyo? Walang bayad? Walang bayad ng utang. Mali. Katulad yan, ang Pilipinas, umuutang na naman. Kita nyo, kinuha yung pera ng PhilHealth para sa AKAP. Pagkatapos, uutang sa World Bank para sa health program. Anong kalokohan yan? Ang gulo rito ngayon, pipirmahan yung budget na ang laki-laki ng unprogrammed. Unprogrammed. More than 300 billion unprogrammed. Yun ang ipamimigay. Bakit kailangang ipamigay through AKAP? Hindi ba may alam nyo, yung sinasawag na ayuda, ang ayuda dapat ay through official channels, hindi yung cash. Bakit gusto nila cash? Hawak nila cash. Ibibigay nila cash. Kasi mahirap madaling mangupit kapag cash kesa yung official channels. Bago sasabihin itong mga defenders, itong gobyerno, hindi, yung mga poorest of the poor, may PPP yan, di ba? At 4K pala. Opo. May 4K. Bakit yung mga mahihirap, tinutulungan yung mga working class, yung mga may sweldo pero hindi sapat? Opo. Bakit ayaw tulungan? Dapat tulungan. Wala nagsasabing hindi dapat tulungan. Ngunit, ang tulong yan, hindi yung ayuda na cash na ang namimigay mga politiko kasi ginagamit para sa politika, para sa eleksyon, para sa re-election. Ang gusto nila, yung pera, ang gusto nila itong speaker, yung pera nasa mga kongresista, nasa mga favored nilang mga tao, at yun ang mamimigay kasi election period na. Election period na nga. Nag-election period na, 2025 is an election year para magamit nilang indirect or disguised na vote buying. Yun ang gusto nila. Klarong-klaro naman Sinasabi nila, tutulungan ng working class. Paano mong matutulungan ng working class? PhilHealth. Yan, tulong sa working class yan. Gumawa ka ng mga measures para bumaba yung presyo ng bigas. Ba't binawasan mo yung budget ng agrikultura, yung Department of Agriculture? Mali. Tulungan mo yung middle class na hindi sila nag-aabang, hindi sila nagbabiyahe ng 2 oras para makapuntang opisina. Malaking tulong sa working class yun. Bakit binawasan mo ng pagkalaki-laki yung Department of Transportation? Di ba? Yun ang tulong sa working class through official channels, even sa ibang bansa na namimigay ng welfare. Sa Amerika, pagka wala kang trabaho for a few months, bibigyan ka ng ayuda ng gobyerno. Ngunit, hindi po ibibigay ng gobyerno sa inyo yan ng cash. Cheque. I-deposit mo sa account mo, saka mo i-withdraw. Bakit? For accounting purposes, para natatrack down yung binibigay na ayuda. Dito, ayaw nila. Gusto nila cash. Hawak nila 5,000, 10,000, yung kay Dan Fernandez, 15,000. Di ba? Wow. Sa Laguna, bago sisigaw siya ng di ba? Yun ang gusto nila. Gusto nila masyadong
Sa kanila umaasa ang mga tao dahil mga botante yan at election year. Halata naman eh. Yan ang budget na pipirmahan today ng ating Pangulo. Kunyari pa ni-review. Kunyari pa, sinong mga taong nag-review? Yung mga tao na gusto rin kunin yung pera para magamit sa ibang bagay na hindi sa edukasyon, hindi sa health, hindi sa infrastruktura o kasama si Recto. Yung mga mismong sumira ng budget, ginawang unconstitutional yung budget. Kinuha yung pera ng PhilHealth, kinuha yung pera ng transportation. Kinuha ang pera ng agriculture. Yun ang mga tao na nag-review ng budget. Para mong sinabi sa rabbit, bantayan mo tong lechugas ko. Di ba bantayan yun? Kakainin yun. Ano namang klase talaga naman dito? Alam nyo, hindi ko lang alam kung ba't tahimik na tahimik eh. Talagang, alam nyo, eto real talk, tinatarantado na tayo at matagal na tayo tinatarantado at under this present budget, lalong katarantaduhan ang ginagawa nitong gobyernong to. Laki-laki ng budget, walang plaka. O di ba ang joke noon, kay GMA daw, matatag na republika ang slogan. Kay FBR, Philippines 2000. Di ba? Ang slogan daw nung yung plate ng kotse sa kay Noy Noy, no plate available. Yun na rin ang nangyari ngayon. No plate available na rin po tayo, mga kasama. May dagdag, bagong Pilipinas. Alin? Ngayon. Dapat lagay nila, bagoong Pilipinas. Masama ang amoy eh. My God. Yan ang nangyayari sa atin. Yun ang pangako, bagong Pilipinas, unity. Opo. Anong ginawa? Binaboy yung budget. Inaway yung mga kakampi. Yung mga kakamping matitino na halal ng Pilipino, yun ang inaaway. Yung mga dating NPA na kasama sa mga pumatay sa mga pulis at sundalo katulad ni Paduano, yung mga kasama sa mga identified na Communist Front organizations katulad ni Raul Manuel at ni Francis Castro na convicted pa ng child trafficking, yun ang kinakampian. Yung mga gustong ibagsak ang gobyerno. Kaya baliktad na talaga. Kaya bagoong Pilipinas. Tapos naging congressman. Parang hilong-hilo eh. Parang may amats. Yan nung, di ba tayo nagbabalita ng tama? Sila, namamahala ng may tama. Parang hilo eh. Oo. Anyway,